Hello mga mami, storytelling naman tayo. So eto kami, pasensya nun ako, ang gulo-gulo ko dyan, gurang-gurang. So eto na nga, kwento ko yung nangyari sa hospital. Kung ano yung mga naranasan namin ng asawa ko, mula pa sa pag-ayos ng mga papeles, ganun. So pasensya na nyo na ako at ganito. Wala pa talagang ligo. So, ayan na nga. Ito na nga yung panahong nasa hospital kami. Pasensya nyo na nakikita yung tete ng mami. So, yan. Ang cute ng baby ko dyan. Wala pa kaming isang araw dyan. Kasi, 2:00 siya na lumabas sa hapon. So, mga mga 5:00. So, sobrang init, sabi ng mga nurse dyan. Huwag daw namin balkotin yung mga babies, tanggalin daw namin yung diaper lang at saka yung pangtaas na So, yung mga roommates ko, kawawa yung isa dyan, ulang electric fan, kaya nagpapaypay. Katulad din namin nung bagong dating kami, sobrang init, parang nasa impyerno. So, ayan na nga, habang binabantayan ko yung baby ko, yung asawa ko naglalakad ng mga papeles. Yan yung itsura ng baby ko nung lumabas siya. Pulang-pula pa yung mukha niya. 2 hours ata siyang inoxygen kasi nga pumutok na yung panubigan ko doon sa bed pa lang na hinigaan ko, ililipat pa lang ako doon sa pag-eerehan. Wala pa yung doktor kasi nag-CCS pa siya. Ayun yung isang nanay, kawawa. Naawa ko sa kanya kasi wala yung asawa niya, siya yung naglalakad lahat ng mga tinatawag. Hindi na siya pumupunta pag pinapatawag ng mga nurses. So, buti na lang andyan si Papa, naghatid ng pagkain namin. 2,000 years later. So, eto na nga. Andito na kami sa bahay. Sa wakas. Tapos na lahat ng problema sa hospital. Andito na kami sa bahay. Nakauwi na. Kahit papaano, makakahinga na ako ng maayos. Ayan, hindi pa, ayan. Kasi, diba, tuwang-tuwa kami. Pasensya na yung bahay namin. Ganyan pa lang kasi mahirap lang kami, ganun. Hindi ganyan kaganda yung bahay namin, kaya wag yun ako i-bash dyan. Hayaan nyo, paayos ko yan pag gumaman ako. Charet. Certain na lang kayo kung instant na mayaman kayo pag panganak nyo. Kami hindi ganun. Kaya, syempre, magsisikap pa lang ng ang kulit talaga tong panganay ko, ng sarap sapakin sa bunganga, ay pakilamero. O yan, tuwang-tuwa yung tatay. Kakarating lang namin dyan kasi natulog kami doon sa Papa. Doon kami nagdiretso, tapos pumunta na kami kinaumagahan dito. Kaya ayan, gugulitan tong mag-amang to. O yan, sige. So, ayun. Nung nasa hospital kami, tsaka pag uwi na namin yan, napansin ko parang sisipunin yung anak ko. Tsaka medyo nagre-red na yung mata niya. Akala ng mga dalawang to, nagpipicture ako, nagvi-video ako. Bagtit. Hindi kayo pogi. Sino mas pogi? Lingero. Itong panganay ko, 5 years and 9 months. 5 years old and 9 months na siya. Age gap nila ng anak ko. Kasi April siya, July yung birthday niya. So, ito na nga. Sarap. Tignan yung mata niya. Medyo may muta-muta na siya. Tapos, lagi siyang umiiyak. Kaya, ayan. Lagi ko siyang buhat-buhat. Palitan kami ng asawa ko. Pero minsan, pag pagod yung kasama ko, syempre natutulog, hinahayaan ko na lang kasi siya naman gumagawa ng lahat-lahat. Yung focus ko yung pag-aalaga ng baby muna kasi hindi nga pa nga ako makapagtrabaho, gagi. So, yan na nga hirap mag-alaga. So, yung mga mami, bagong mami dyan, ako, kailangan talaga mahabang pasensya at pa sa pag-aalaga ng baby. Ang baby ko medyo inuubo na dito Inuubo na siya dito, kaya nag-aalala ako sa kanya. Tapos sinisipon na rin. Ilang days pa lang namin, it's almost na pa lang kami dito mga 7 days, ganun.
Yan, lalo na siyang ano, tapos namumula yung mukha niya. Ganyan ba kayo mga mi? Kapag ano, yung mga babies nyo, ganyan rin ba? Kakaligo lang niya. Binalkot ko. Kakaligo kaya ano. Pero ewan ko bakit ganyan yung mukha kaya ginanyan ko. Tapos wala akong nilalagay kasi sabi ng doktor, walang ilalagay. Hello baby cute. Tsaka ito nga rin yung so hanggang ngayon, ganyan pa rin yung baby, walang pinagbago. Ang laki ng kwan niya, ang damit niya. Sakto, ang sobrang taas ng inayos ng papa. So, ayan, hanggang dyan na lang muna ang chismis. Alright!